Hello guys! Hello Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Sagittarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. General reading, so pwede kang makaresonate. Okay, Sagittarius, friends and colleagues. Tingnan natin. Ang message na to pala is 2 days ng 2024 kasi December 30 to 31, 2024. Tapos January 1 until 5. Okay. So, first card mo is 3 people. Ito yung current. So, nakikita ko siya dito. Sagittarius na siguro for several months, pwedeng 5 months ago or 5 years ago, hindi naging maganda yung takbo ng financial mo. Or pwedeng hindi naging maganda pero may mga changes naman, may mga pagbabago namang naganap or mayroon namang mga solusyon, parang ganon. Eh nakikita ko siya dito na ngayong linggong ito, sa pamamagitan siguro ng friends and dati mong katrabaho, makakatanggap ka ng mga ideas or pwedeng yun, wisdom, ideas na pwedeng makatulong sa'yo para mabago yung takbo ng financial and material mo na buhay. So, ibig sabihin, kung saan ka pupunta, dadalo ka siguro ng party or dadalo ka ng kung ano mang okasyon na makikita mo yung mga dati mong kaibigan, dating kakilala, mga kapamilya or dating katrabaho. Siguro makakakuha ka sa kanila ng mga impormasyon talaga na pwedeng mapagkukunan mo ng income, parang gano'n. Alam mo, ganito, ganyan, kung kikita ng ganito, ganyan, or kailangan ba ng trabaho, ganyan, ganito. So, possible siya sa linggong ito. Connection, yun yung sinasabi. Pwedeng makakuha ka ng connection sa dati mong kakilala or dati mong katrabaho or posibleng sa mga bagong kakilala, sa mga acquaintance. Okay, first card natin is the Chariot. Wow, so nakikita ko siya dito, siguro from January 1 to 5, may travel kang gagawin. So, magta-travel ka, pwedeng lilipat ka ng trabaho, sasakay ka ng sasakyan, or ano man to. The Tower and the Empress. So, nakikita ko siya dito na maraming magbabago sa'yo. Marami kang plano na posibleng magbago. Siguro, ang plano mo is bumili ng sasakyan, mag-travel, ganyan, ganito. But, posibleng magbago siya. Okay? May pagbabago na posibleng maganap. Nakikita natin dito na isa sa mga wini-wish mo na mangyari sa pamilya, emotionally, ay posibleng mangyari. Okay? So, kung makikita mo dito, meron ditong the star, isang wish fulfillment. So, may isa kang wish na posibleng ma-fulfill siya in terms of relationship or like, kung lalaki kang Sagittarius, pwedeng yung asawa mo, yung girlfriend mo ay buntis or yung wini-wish mong bahay, wini-wish mong kasal or wini-wish mong pagbabago sa buhay mo ay posibleng nakikita mo ngayon, nararamdaman mo na andito na. Parang ganun, di ba? Yung ganun na pakiramdam. Queen of Pentacles. So, naghihintay ka dito ng pera. So, posibleng naghihintay ka ng sahod mo or posibleng naghihintay ka ng tulong financial. Okay? So, mahinig ka daw sa sinasabi ng iyong intuition. Pag-isipang mabuti lahat ng decision making this week. Okay? As much as possible, wag gastos ang gastos sa linggong ito. Lalo na January 1. Okay? Or January 1 until 5. Kailangan mo magtipid. Okay? Pag-isipang mabuti yung mga gastos. Reunion, family reunion, friends, parang ganun. So, maraming rason para maging masaya kasi diba, New Year, so marami pang selebrasyon. So, High Priestess, sinasabi sir dito ng barahan na may mga hidden message or hidden meaning itong nangyayari na to sa buhay mo. Okay? Information. So, kung ano man tong balitang ito na matatanggap mo sa linggong ito, merong hidden message or wisdom ito. Okay? And next is the Sun. Etong the Sun is happy card. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may posibleng selebrasyon, may posibleng
happy and successful plan na posibleng excited ka. So, nakikita natin yung the sun and the star is illumination siya. So, kung anumang plano na matagal mo nang pinaplano, posibleng matuloy siya. Okay? Kita ko may involve itong bata, pagpapakasal, relationship, nagta-travel, ganyan-ganito. Okay? So, Nine of Swords. And then, yung mga pinoproblema mo, yung mga rason kung bakit hindi ka makatulog, rason kung bakit ka naglalaro lang ng cellphone mo gabi-gabi, ganyan-ganito, ay posibleng maayos mo na siya. Yung Four of Pentacles, Four of Swords, is magkakaroon ka ng chance para makapagpahinga, magkakaroon ka ng chance para, halimbawa yung may insomnia, kung insomniatic ka, posibleng magkaroon ka ng time para makapagpahinga, maayos yung sleep mo, okay? Nine of Rods, relationship, new relationship, dating relationship, current relationship, magiging sobrang peaceful siya. Okay? Kung ikaw ay magbabalik trabaho na this week, nakikita natin na ang dami mong kailangan tapusin. Magiging sobrang workaholic ka. Workaholic ka, sobra kang magiging goal-oriented kasi tanab ka sa may plano ka eh. Like for example, buntis yung asawa mo, buntis yung girlfriend mo, kung babae ka naman, may plano ka para sa pamilya. So, nakikita natin yung doble kayod, 10-10. So, is completion. So, marami kang plano sa buhay, marami kang plano para sa pamilya. Kita ko sir dito yung motivation. Parang sa sobrang kagustuhan mong ibigay sa pamilya mo, yung kaginhawahan, talagang magiging sobrang workaholic ka. So, etong first week na to ng January is sinasabi sa'yo na kung itutuloy mo to, na ginagawa mo sa ngayon, talagang magbabago yung financial mo. Financial and material mo, talagang magbabago. Magta-transform talaga siya, di ba? Kasi, yung swerte natin na andyan lang yan. Everyday, swerte tayo. So, nandun lang tayo sa effort natin, dapat mag-focus. Kung doble-doble yung efforts mo, syempre, di ba? Doble-doble din yung kita mo. Parang ganun lang. Okay? And, nakikita natin dito na nandito yung the sun. So, masaya. Masaya yung linggong ito. Bubuksan mo yung 2025 na masaya. Sasalubungin mo siya ng masaya. Pero, after New Year, after January 1, December 30, 31, January 1, 2, 3, siguro pagdating ng 4 and 5, back to work ka na or pwedeng busy ka sa business mo, marami kang na-miss or maraming oras, araw na nakabakasyon ka. So, talagang, or marami kang pera na nagastos, kailangan magbalik trabaho talaga. Okay? Thank you guys. Bye!